o dakilang Diyos. Ini aming ipinagbubunyi ang kasayahan, kabanalan ng araw ng Sabat. Salamat po Diyos sapagkat ang aming mga puso nag-uumapaw sa kaligayahan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Kaya Monching, maraming salamat po sa inyong prayer. Magandang umaga pong muli sa inyo mga kapatid at happy God First Sabbath morning. Happy Sabbath po. Pwede ba natin buksan saglit ang ating mga audio at batiin natin ang bawat isa? Happy Sabbath po mga kapatid. Happy Sabbath po. Sabbath. Sir Polly. Happy God First po. God First morning po. Good morning sa inyo lahat. Happy Sabbath. Brother Sabbath Ate Lorena Manoos. Okay, salamat po at tayo po ay dadako na sa ating pong reflection time. Kahapon ay 28 days po natin ng 40 days of prayer. At ang nanguna po sa atin ay ang North Zambales 1 District sa pangunguna po ng ating pong pastor doon, si Pastor Titer Munding. At siya na rin po ang naging speaker natin. Maraming salamat Pastor Titer sa iyo pong pangunguna kahapon sa ating reading ng Counsels for the Church at iyong ibinigay ang iyong personal na reflection doon. Dito po sa section 4 ay tinlaki po niya na yung pong practical manifestations of religion. So practical na mga kapahayagan ng relihiyon. Okay, ngayon po ay ang 29th day na po natin. Magsisimula na po tayo sa chapter 8. Ang bilis ng panahon mga kapatid. No? So ang Counsels for the Church pa rin po ang atin pong binabasa at ang magli-lead po para ho alakayin ang topic na ito ngayong umaga, 29th day, Here Am I, Send Me, ay ang South Zambales District sa pangunguna po ni Pastor Pehe Rodrigo. Okay, so yan po ang ating pong participants ngayong umagang ito. Inyo po mapapansin na yung pong title po kahapon, yung Practical Manifestations of Religion, ay yung mismo ay napakaiksi lang naman yung reading na yon, pero nag-highlight po si Sister White ng mga importanteng dapat po nating i-consider sa ating pong buhay, sa ating pong pagmimisyon. So bilang mga misyonary ng ating Panginoon, igayak natin ng ating pong paghayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon, bilang isang iglesia, ay ang ating buhay ay ating maging handa sa paghayong ito, no? So kasi ang chapter 8 po ay Here Am I, Send Me na. Here Am I, Send Me. So pansin po ninyo, yung halos lahat ng sunod-sunod na topic ay nakafocus po yon sa ating Panginoong Jesucristo kasi siya po ang the Lord of Missions, siya ang may-ari ng misyon, siya ang author ng misyon ng church, at tayo po ay inihahanda niya para maging kapartner sa misyon na yan. So nandyan po, tinalakay yung ating personal development, yung karakter natin, pagtuunan ng pansin. Ngayon, ito pong ating lesson kahapon, Practical Manifestations of Religion, ay meron po akong na-highlight na tatlo. Si Pastor Titer po ay, yung iba sa kanyang sinabi ay narito na rin. Ang una na sinasabi po dito ay active service as the core of Christian faith, o aktibong paglilingkod bilang puso ng pananampalatayang Kristiyano. Sabi nga po ni Sister White, anything less than active, earnest service for the Master gives the lie to our profession of faith. Yun po na yung mga kapatid. Kaya kapag hindi tayo gagawa sa misyon ay parang nagsisinungaling tayo, no? Yung anything less than active, so kinakailangan ay earnest yung service, yung masigla at gustong-gusto talaga natin na maglingkod, no? Only the Christianity that is revealed by earnest practical work will make an impression upon those who are dead in trespasses and sins, no?
Yun lamang daw pong Christianity na ipinahayag na mayroong earnest. Ano ba earnest sa Tagalog? Yung pagsusumikap. Earnest yung paghangad, no? Ng praktikal na gawain ay magkakaroon ng epekto sa mga dead in trespasses and sins. So ipinakita po dito mga kapatid na ang pananampalataya sa pamamagitan ng praktikal at aktibong paglilingkod. Binibigyang diin din po ni Sister White na ang pananampalataya na walang aksyon ay walang laman at hindi epektibo. Lalo na sa pag-abot sa mga taong espiritual na nawawala. So yun po yung sinasabi dito. Kaya tama lang po na tayo po ay maging hangad natin, maging willing na palaging tayo ay to the action, to the move, no? Yun po is go, no? Habang kayo ay gumagawa, sabi nga po, habang kayo ay humahayo, sabi nga ni Pastor Relord kahapon, habang kayo ay humahayo, gawin ninyo ang lahat ng ito. So, hindi pa pwedeng tayo walang gagawin. Hindi pa pwedeng panay simbahan lang, mga kapatid. Hindi panay prayer lang. Pinakailan may mga practical tayong i-offer sa ating community, lalo na sa mga taong waglit, no? Yung trespasses, dead in trespasses and sins. So the practical work will make change, no? Magkakaroon ng dulot na pagbabago sa community. So active service as the core of Christian faith. So tandaan niyo po yun na active service, ha? Number 2, the need for diligence and self-service. Ang pangailangan ng sipag at sakripisyo. Yan. Sinabi po ni Sister White, it has caused self-denial, self-sacrifice, indomitable energy, and much prayer to bring up the various missionary enterprises where now stand, mga kapatid. So, mapapansin po ninyo dito na sinasabi po ni Sister White ang dalawang qualities o tatlong qualities ng pagiging diligent, no, yung pagiging masipag, no, at mapagsakripisyo. Ito po yung sinasabi niya, yung self-denial, self-sacrifice, at nandiyan po yung prayer. At ito po ay napakahalaga sa atin pong pagpapakita ng praktikal na relihiyon, no? Yung maging relevant yung religion natin, yung Adventist ay maging relevant sa ating community. Okay? So ipinakikita po dito na ang dedikasyon at personal na sakripisyo ay kinakailangan upang isulong ang gawain ng Ebanghelyo. Na ang sipag ay ipagpatuloy at iwasan ang pagiging kontento o yung complacency, no? Yung pagiging kontento habang umuusad ang gawain. Yung pag okay nang sumusulong, parang banjing-banjing na, parang yung complacency ang English po noon, no? So kung gagawin ito, kung paanong tayo ay nagsimula ng masigasig at pagsasakripisyo, ay dapat magpatuloy ang ganitong katangian sa ating paggawa. No, hindi ningas kugon, mga kapatid, yun po yung Tagalog natin doon. No? So minsan ay pagka medyo nararamdaman natin, kaya nga sabi kahapon ng ating reflection kahapon ay hindi sa pakiramdam ito. Pag nararamdaman mo maging masigla at malakas, ay masigla rin ang paggawa. Pagka hindi mo nararamdaman, tatamad-tamad na. Kaya yung iba ay masigla ngayon, bukas hindi na. Hindi ho ganun ang manifestations ng isang tunay na relihiyon. So kinakailangan po ay kung may pagmamahal tayo sa mga waglit, yung mga dead to sins and trespasses, ay talagang mainit, mga kapatid. Palagi tayong on the go and on fire, no? So yan po yung sinasabi. The need for diligence and self-sacrifice. Number 3, huli sa lahat, the exalted responsibility of Sabbath-keeping Adventists, ang mataas na responsibilidad ng mga Sabbath-keeping na Adventista. So tinalakay po niya dito, no? Our profession is an exalted one. As Sabbath-keeping Adventists, we profess to obey all God's commandments and to be looking for the coming of our Redeemer.
a most solemn message of warning has been entrusted to God's faithful few. We should show by our words and works that we recognize the great responsibility laid upon us. So binibigyan din po dito ni Sister White ang puntong ito ng solemne o banal na responsibilidad ng mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, lalo na ang mga Seventh-day Adventists, na pangalanan po niya talaga, pagkat Adventist po talaga si Sister White, no? Na namumuhay sa paraang nagpapakita ng katotohanan at kahalagahan ng kanilang pananampalataya na ipinapakita sa pamamagitan ng kanilang mga salita at gawa ang kanilang pagtalima sa pagtawag ng Diyos. Wow, mga kapatid, napakayaman po nitong ating reflection ngayong umaga from the yesterday's topic. Kung kayo ho ay nagbabasa ng Facebook, tayo po ay nag-post doon ng visit ng ating pong executive secretary na ako mismo ay proud na proud kahit wala po ako doon sa kanyang missionary trip, ng kanyang training ng mission, ng kanyang pag-share ng kanyang mission journey sa ating church, ay meron po siyang sinabi doon na highlight doon sa balitang iyon. Nandiyan na ba si Pastor Raylord? Pastor Raylord, nandiyan ka na ba? Ayan. Meron po siyang hini-highlight doon sa kanyang sa article na yung balita na yon, nang sabi yung Adventist daw po ay we love to be different. Sabi, Adventists people love to be different. Pero sabi niya yung pagiging different natin, kung hindi naman natin ipapakita ang parang pagmamahal sa community natin, ay magiging weird lang po tayo. If we will not do change, parang ganon, to the community, sa ating pong pagkakaiba, we are only weird. Parang, ano ba mga klaseng tao yan? Parang mga kakaiba talaga yan, pero parang hindi relevant ang ating pagiging different sa community. So, yun po mga kapatid, as we do God's mission, practical manifestations of religion must be seen in us. Ang ibig sabihin, gawin nating relevant ang ating message sa ating community. Practical na mga gawa. Kaya nga sabi doon, sa pamamagitan ng mga mahinhin na buhay ng mga asawang babae, sabi kanina, yung mga lalaking hindi naniniwala ay maakay sila. Yun po yung practical na religion para po doon kay sa Pedro, na kahit walang salita tayong sasabihin ay mahihikayat sila dahil sa ating mga simple mga buhay o sa simple nating mga manifestations ng ating practical na buhay. Yung James chapter 1, 26-27, Brother Robert, ang sabi kanina, yung practical religion ay gumagawa ng mga gawaing community, nakikinabang ng community sa ating services ng religion. Ang oras po natin ay alas 4:47 na po ng umaga, at salamat po sa pagdating ninyo ng maaga. 39 na po tayo sa ating Zoom participants. Meron po bang gustong magbigay ng reflection? Andiyan na ba ang aking executive secretary? Para nakita ko na siya kanina dito. Pastor Raylord, ayun. Good morning po. Pastor Raylord, napuno ng post yung ating kailangan kasi Facebook, di man nakikita. Marami nagko-congratulate sa ating executive secretary. Sir, ano ba yung senior mo na yun? Napakaganda ng impact nun sa akin. Opo. Opo, very related dito sa reading kahapon kasi doon po sa pinanggalingan ko ay naghahanap sila ng mga practical at saka relevant na pamamaraan na maabot nila yung mga tao kasi apparently yung mga nakagawian nila hindi na umuubra. So they're looking for mga relevant ways dun sa kanilang community para maipahatid o mai-communicate ang gospel. So yan po yung pinaka-gist nung reading kahapon, Pastor. Sabi niyo nga, yung practicality ng ating mission
Kahapon yata Sister Nitz na nagsabi nun, yung kumusta tayo bilang kapitbahay. Mm. Kasi maaaring siguro gabi-gabi tayo nga nangangaral o kaya naman ay nag-iimbita sa atin. Ano, kailangan po yun. Kailangan na mangaral tayo talaga. Ipahayag yung ating mga mensahe at yung mga distinctive beliefs. Kailangan po natin yan kasi yan ang mensahe po natin bilang iglesia. However, ang atin hong si Ms. White din ang sabi, the greatest argument a Christian can have is his life or her life, yung kanyang buhay. So kung ano po tayo sa araw-araw, kung ano tayo sa ating mga komunidad, yun po yung magbibigay talaga ng witness, powerful witness. Kasi ang challenge po ay sa simbahan ay iba tayo, pero pagdating sa ating mga communities ay iba din tayo. So kailangan ho na makita ito sa ating praktikal na pamumuhay. Doon sa last part, Pastor, sabi doon sa last paragraph nung reading kahapon, as Sabbath-keeping Adventists, we profess to obey all God's commandments and to be looking for the coming of our Redeemer. A most solemn message of warning has been entrusted to God's faithful few. We should show by our words and works that we recognize the great responsibility laid upon us. So, words and works, those two come together. Hindi po pwedeng words lang. Hindi rin ako pwedeng works lang. No? Na, kaya yung message po at saka yung method, di ba, yan yung ating laging pinag-usapan, Pastor, ay they come together, they go along. So, mahalaga po na naipahayag natin ang mabuting balita. Ngunit mahalaga din na nakikita sa atin ang mabuting balita. Somebody said, alimutan ko kung sino nagsabi noon, I would rather see a sermon than hear one. Yeah. Si Mahatma Gandhi ba yan? Ayun, si Mahatma Gandhi, ang sabi niya rin I love your Jesus. I like him. Sabi niya kasi, di ba, Buddhist siya. Ay Hindu siya. But I don't like you Christians. I don't see Jesus in you. Parang the greatest insult Christians had for the longest time. Yung comment na yun ni Mahatma Gandhi, a Hindu person who believed in Jesus actually. So he believed in Jesus, but he couldn't believe in the Christians na nakikita niya, at least at that time, doon sa kanya kapanahonan. So this is a challenge for us, mga kapatid. Yan po yung binanggit nyo kanina, yung kinote po yan doon sa marami nga nag-send sa akin pa sa Messenger doon sa akin talk. So yung mga Norwegian at saka yung mga English people, mga tiga UK, they quoted that yung we Adventists will have to be different. Gusto, at talaga naman po tayo yung iba. Peculiar people po tayo and we're ought to be different talaga. Kaya lang, if our difference, yung ating pagiging iba, kapag hindi ho gumagawa ng difference, if it doesn't make a difference in the lives of others, para tayo mga weird people lang, we are just being weird. So, yan po yung pinakamalaking hamon sa atin. At makita yon sa atin na, these people, they don't eat this, hindi sila kumakain ito, hindi sila kumakain yan. Pero ito yung buhay nila. Sabado sila pumunta, nakikita mo tuwing Sabado, punta sila sa simbahan. Iba sila, karamihan, linggo ang punta. Pero sila Sabado. Pero, nakikita sa buhay nila, merong kaibahan sa buhay din nila. Yun po yung pagiging different dapat natin. Hindi lang sa ating mga paniniwala, kundi sa ating buhay. Yan po. Yes. Maraming salamat po. Salamat, Pastor Ray Lord. So nabigyan na naman tayo ng magandang kulay ng ating pong reflections ngayon. Nakakatuwa, nakaka-inspire talaga mga kapatid kapag may mga kwento tayo naririnig.
at mga ganyang mga balita ay natutuwa ang ating iglesia at talagang nakang-smile ang ating Panginoon. Sabi nga Pastor Raylord, no, people don't care how much you know until they know how much you care. Amen. Kung ng isang unprominent na si Dog Nichols, kung nabasa yun sa kanyang aklat. Sabi niya, people don't care how much you know until they know how much we care. So mga kapatid, ganda po niyan. Meron pang isang sinabi si Pastor Raylor doon yung bang sabi kasi dito ni Sister White, anything less than active or earner service for the master gives the lie to our profession of faith. So dapat pala talagang mga kapatid maging aktibo tayo, intentional ang ating mga yung maging lifestyle talaga natin, maging intentional tayo sa pag-reach out ng ating mga community. Doon sa article na yon ay nabasa ko rin po na si Pastor Raylord pala mayroong style siya na talagang siguro yun ang paraan ng buhay nila mag-asawa. Sa simpleng pagbili ng Pastor, bumili lang po sila ng pagkain at naging kaibigan na po nila yung kanilang customer na yon at sila po ay tinanong na bakit ba kayo bumibili ng ganyan? Siguro baka healthy kapitbahay po namin. Kapitbahay po nila. Nakatira kami sa Maynila. Opo. So yun po ba, we must be active. Sabi ni Sister White, maging aktibo tayo dito, maging intentional, maging lifestyle talaga natin. Hindi yung kapag dumating na yung mga pangaral, doon lang tayo nagde-dental mission, doon lang tayo mga kapatid, dapat day to day. Ito ay bahagi na ng ating buhay. We have to be kind, courteous. Kaya nga sabi kanina ni Pastor Raylord, sinabi talaga ni Mrs. White yun sa book Evangelism, mga kapatid. No? So the only argument that is ang sabi ganon, in favor of the gospel is to be kind and courteous to our neighborhood. Mahirap yan mga kapatid. Baka tayo nagsisimula ng gulo. Paano nang mangyayari tayo magbibigay ng binhi ng kindness and courteous and love kung mismo sa loob ng church natin yung ating mga kapatid ay hindi natin ma-reach out mga kapatid. So let us begin in us. So tayo muna maging buhay na natin yung magturingan tayo sa isang set to be kind, and kindness will automatically lalabas po yan sa ating simbahan kapag tayo mismo ay kind sa ating loob ng bahay at simbahan. So mga kapatid, ang oras po natin ay 4:56 na po ng umaga at 40 na po tayo sa ating participants dito sa Zoom. Hindi ako nakabukas ng kung na-monitor yung ating pong nasa live stream ng Facebook at saka ng YouTube. I hope na ang mga kapatid na nariyan pa rin sumasama po sa atin at salamat sa Panginoon sa atin pong umagang ito na tayo makapagsimula ng araw natin sa Panginoon. Put God first and you will never be last. Yan po ang ating pong motto sa atin pong God First Morning. So, meron po bang gusto pong magsalita? Meron pa po tayong konting oras? Any testimony? Meron po kaming simpleng kwento lang. Kami po nila Pastor Raylord at ng ating pong treasurer ay naglakbay po kami para sa isang leadership caravan sa atin pong or sa Aurora. Nung pauwi po kami, papunta po dito sa Cabiao para umattend ng isang meeting ng mga pastor, ay meron po kaming nakita sa isang kalsada, fresh na fresh pa lang, na aksidente, naka-BRB na sasakyan na Honda. Ang automatic po naming response ay hintuan natin kasi nga po lahat kami ay proactive ng aming missionary yung puso namin ay mga missionary. Puso namin at isip ay talagang tumulong sa kapwa. Ay wala kaming ginawa kundi hinintuan po talaga namin at gabing-gabi na po yon at tinulungan po namin yung matatanda po yung aksidente. At sila po ay galing ng US hanggang sa sila po ay aming tuloy-tuloy na matulungan hanggang sa mawala na yung kanilang pakiramdam ng takot hanggang sa amin po silang dinala dito po sa Maynila sa kanilang condominium. At yung dalawang matanda po ay tuwang-tuwa sa ministeryong simpleng-simple lang na aming ini-offer sa kanila.
And simpleng mga Bible studies ang aming ginagawa, comfort through the Word of God, ay nagkaroon po ng mga dugtong-dugtong na kwento at talagang close pala sa mga very close kay Pastor Raylord yung kanya yung kanilang pamilya, yung dalawang matandang ito ay may mga contact pa lang mga Adventist na very close din kay Pastor Raylord. Sa mga ganun ba mga kapatid, kapag tayo proactive sa bawat mga sitwasyon, meron tayong lugar para ipakita ang kindness, love, and courtesy sa mga kapitbahay natin. Regardless of their religion, ano man po sila mga kapatid. Dapat tayo ay active sa pagiging misyonero ng ating Panginoon. Okay? Ang oras po natin ay alas 4:59 na po ng umaga. Atin na pong ihanda ang ating mga sarili sa atin pong 40 days of prayer, 29th day ng ating pong 40 days of prayer. Ang mangunguna po sa atin ngayong umaga ay ang South Zambales District. Sa pangunguna po ni Pastor P. Rodrigo, ang ating pong chapter na tatalakayin ay chapter 8 ng Counsels for the Church, Here Am I, Send Me. So ayan na po, very active na po tayo at magpapasugo na po tayo para sa gawain ng Panginoon. God bless you po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel.
and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
umaga po muli sa ating mga kapatid at lalong-lalo na po sa ating mga kasamahan na nakasubaybay via Zoom. At ngayon nga po sa pagpapatuloy ng ating 40 days of prayer. Ngayon pong umaga na to, November 9, ay muli po ay ating hilingan ang Santong Espiritu para po sa ating panalangin at pangunahan na po ng inyong lingkod. At inaanyan po natin na ipikit po ang ating mga mata para po sa maikling panalangin. Dakila at mapagpala namin yung Panginoon sa mga oras ito. Kami po ay buong pusong lumalapit upang ipagpatuloy ang 40 days of prayer. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Lalong-lalo na po ang mga may part na siyang mangunguna ngayon. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang aming po mga kapatid na nakasubaybay via Zoom. Ang gabay po ng inyong Santong Espiritu, ang siya pong maghari sa bawat isa, upang lahat po ng aming mapag-aaralan at mapapakinggan, ito po ay maging gabay namin upang mas lalo po akong lumakas at tumatagal aming pananampalataya, Panginoon. Tulungan niyo po kami sapagkat kung sa aming sarili ay tunay na wala kami magagawa. Subalit sa inyong kalakasan at gabay ng Santong Espiritu ay kami po lahat ng amin pong mga problema, kabisihan na kinakaharap bawat oras ay magiging pagpapala po sapagkat alam po namin na kayo ang siya nangunguna sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang 40 days of prayer na ito sa pagpapatuloy po ngayong mga oras na ito. Lahat po yung aming hinihiling at pinapasalamatan alang-alang sa dakilang pangalan muli ng aming Panginoong Yesus. Amen. God first, good morning mga kapatid. Happy Sabbath. We thank and praise the Lord for sustaining our lives up to this moment, up to this time. And we welcome you again to our 29th day of our prayer rally. We welcome those who are watching us live and those who are in the Zoom platform. Happy Sabbath sa lahat. Today's devotional will be led by South Zambales District under the leadership of Pastor PG Rodrigo. Our moments of meditation through a song was offered to us by Ivy and Sheena Plaza from San Isidro Church and Sharon Rose Dalompinis from Subic Church. Then it was followed by a prayer offered to us by Elder Joelson Del Mundo from Subic Church. And then after my part, we'll be hearing a song to be offered to God through Sharon Rose Dalompinis. And then our short devotional will be led by Pastor PG Rodrigo. And then we will divide for our prayer bands. And then after that, we have our closing song, our theme song. And then the closing prayer will be offered to God by Elder Victorina Mercader, our head elder of Subic SDA Church. Once again, welcome and happy Sabbath, everyone.
umaga at happy Sabat po sa ating lahat mga kapatid. Purihin po natin ang ating buhay na Diyos dahil sa napakaganda ng araw ng Sabat na Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Maraming salamat din po sa misaya na awitin nating napakinggan ngayong umaga. So ngayon ay ating pag-aaral mga kapatid, no, ang isang topic na muling matatagpuan sa Counsels for the Church. At ito ay sa chapter 8 mga kapatid. At ang title po dito is Here Am I, Lord, Send Me. Isang napakagandang topic, no, na kung saan ating pagtuunan ng pansin ngayong umaga na ito. Ngayong umaga mga kapatid ay bibigyan or magbigay ako ng ilang mga points na aking nakuha, no, sa chapter na ito na aking i-share sa bawat isa sa atin ngayon. Una mga kapatid is willingness to serve, no? Yung willingness natin mga kapatid sa pag-serve sa ating Panginoon. In Isaiah chapter 6 verse 8, sabi po dito mga kapatid, Also I hear the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here am I, send me. Napakaganda mga kapatid, no? Tinawagan si Isaiah ng ating Panginoon at ang kanyang sagot mga kapatid, Here am I, send me. This verse, mga kapatid, reflects the willingness of Isaiah to serve despite, mga kapatid, sa mga kanyang nararanasan. No? At alam ko, mga kapatid, ng bawat isa sa atin ay nakaranas din ng kagaya ng naranasan ng ating mga magulang noon. But sabi dito, how true Christian serve starts with a heart that is ready to go wherever God sends. So alam po natin mga kapatid na kung ang Panginoon na ang magsabi at kung ang Panginoon na ang magpadala sa atin, ay gagawin niya ang lahat, no, para sa bawat isa sa atin. Regardless mga kapatid of the challenges or fears involved. Meron na tayong mga challenges sa buhay, problema, pagsubok, no, or takot mga kapatid, no, sa ating sarili, or takot natin sa anumang mga kinatakutan natin. But ang Panginoon ay nandyan lagi para tulungan ang bawat isa sa atin. Sabi ni Ellen G. White, in the Counsel to the Church, it emphasizes Ellen G. White that God calls His people to active service and He equips those who are willing, no? Para sa mga taong willing, i-equip ng ating Panginoon our abilities may seem small, but when every one of us dedicated para sa Panginoon, they are powerful tools in His hands. Kaya lahat ng mga bagay, mga kapatid, no, na akala natin hindi kaya, pero kung ang Panginoon na ang magbigay dito sa atin, ang lahat ay magiging posible. Pangalawa, personal consecration. Ayan. The response, mga kapatid, no, response ni Isaiah, Here am I, send me, comes from the heart fully, mga kapatid, na kung saan alam natin na fully consecrated to God, mga kapatid, ang sagot ng ating mga magulang noon, no, nung sila'y tinawagan. At ganun din po sa atin, mga kapatid, no? So, kung ating titingnan, mga kapatid, sabi ni Ellen G. White, no, she notes that God is seeking men and women who are fully committed to Him, purified from self and sin to represent His character in the world. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, true service, no, it requires a daily surrender to Christ. Araw-araw, mga kapatid, kailangan i-surrender natin ang ating sarili sa Kanya, allowing Him, no, to lead and guide our lives. Alam po natin, mga kapatid, walang ibang makapag-lead sa bawat isa sa atin, no, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lang. Pangatlo, mga kapatid, obedience and trust in God's leading. It discussed, mga kapatid, no, in this point, when we answer God's call, it requires not only willingness but also trust in His leading. Hindi lang pagiging willing natin, mga kapatid, na sumagot sa Kanyang tawag, kundi kailangan din natin, mga kapatid, yung pagtitiwala natin sa Kanya, yung tiwala natin sa Kanya. No? Then sunod is obedience to God's call can sometimes mean stepping, no,
into the unknown. Alam po natin mga kapatid na may mga imposible, no? May mga hindi natin nakita, may mga hindi natin na-encounter na mga pagsubok, no? Pero kung ating ibigay ang lahat, no, sa ating Panginoon, anong sabi mga kapatid? No? Kung tayo daw ay obedience, kung tayo ay natitiwala sa Kanya, ibigay niya ang lahat para sa atin upang tayo ay magtagumpay sa ating gawain. Trusting that He will guide and equip us along the way. No? Sabi nga ni Ellen G. White, in-highlight niya mga kapatid, no, sa kanyang sinulat, the importance of following God's will in faith, mga kapatid, ay yung pagiging masunurin natin at yung tiwala natin sa ating Panginoon. Even when we don't understand sometimes, or maybe most of the times, mga kapatid, di natin maintindihan. Pero mga kapatid, we must trust that His plans are perfect. No? Kailangan ating meron tayong trust sa Kanya, mga kapatid. No? And that He will give us the strength we need, no, to fulfill His mission. Dahil gawain ito ng Panginoon. No? So, kailangan natin ibigay sa Kanyang lahat. No? Dahil Siya lang din ang magpo-provide kung ano man ang ating mga pangangailangan. Pang-apat, responsibility to witness. No? Those who answer God's call have a responsibility to be His witnesses. So pag ating tinanggap ang panawagan ng ating Panginoon, meron na tayong responsibilidad, mga kapatid. Ang responsibilidad natin ay to witness dun sa mga taong wala pa, nasa kadiliman pa, o wala pa sa katotohanan. It reflects, mga kapatid, on how each Christian is called to be a light in the world, or the light, or to be a light to the world. No? To share the gospel and to lead others to Christ. Sa Council to the Church, Ellen G. White emphasized the responsibility of every believer to share the good news, lalong-lalo na mga kapatid, sa kaligtasan na ating inaasam-asam. We are to be missionaries, mga kapatid. In our own homes, no? In our communities, and wherever God places us. Kahit saan man tayo ilagay ng Panginoon, mga kapatid, we are all missionaries. Dahil ang Kanyang ibinigay sa atin ay ang mensahe na kung saan dapat ipabatid natin sa mga taong di pa nakakaalam ito. Panglima, mga kapatid, empowerment by the Holy Spirit. Yeah. If we accept the call of Jesus Christ, no? Gaya kay Isaiah, no? Here am I, send me. If ganun ang ating answer sa Panginoon, mga kapatid, we need the empowerment of the Holy Spirit. The work of God cannot be done by human effort alone. No? Sasabihin natin, dahil sa akin, hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Hindi. Dahil, sabi nga, mga kapatid, the work of God cannot be done by human effort alone. Kailangan kasama natin ang Diyos. Kailangan natin may powered tayo ng banal na Espiritu. No? Those who say, here am I, send me, must rely on the empowerment of the Holy Spirit. So para sa atin na sumagot, no? In-accept ang panawagan ng ating Panginoon, kailangan we must rely, mapatid, on the empowerment of the Holy Spirit. Sabi ni Ellen G. White, the role of the Holy Spirit in empowering believers for service. Yan ang kanyang rule, mapatid. We are not left to do God's work in our own strength. No? Hindi sa ating pangsarili, mapatid, but we are promised divine help and guidance through the Holy Spirit. Kaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mapatid, ma-empowered ang bawat isa sa atin. At yung gawain na kanyang ibinigay sa atin, na ito ay maging magtagumpay. In conclusion, mga kapatid, answering God's call, mga kapatid, na pag sinabi natin, here am I, send me.
it involves willingness. It involves consecration. It involves obedience, mga kapatid. And it involves responsibility. At sa mga bagay na ating natanggap, no, mula sa ating Panginoon, reliance on the Holy Spirit ay ang mas ating kinakailangan. Each of these points, mga kapatid, can be explored through the lens of Ellen G. White's writings. Scriptures, mga kapatid, na kung saan magre-reflect, mga kapatid, magre-reflect, no, sa bawat isa sa atin in the important topic na kung saan itong topic na ito ay nagdidepende, mga kapatid, no, sa ating sagot sa panawagan ng ating Panginoon. Ngayon, malaking katanungan sa ating ngayong, mga kapatid, ngayong umaga nito. Tayong lahat ay tinawagan ng Panginoon. Kumusta kaya ang iyong sagot? Kagaya din ba ng sagot ni Isaiah? Nang sabi niya, "Here am I, Lord, send me." Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor PJ Rodrigo at sa South Zambales District. Ang ating pong tagapanguna sa araw na ito ay ang distrito dyan po sa may South Zambales. Ako po niyan ang bahagi ng Olongapo, bayan ng Subic, Castillejos at San Isidro. Tayo po dadako na sa atin pong pananalangin in breakout rooms. Ang ating pong prayer focus for today ay ang mga Voice of Youth Evangelism na nagaganap po sa ating teritoryo. Sama po ninyo sa inyong dalangin. Ito po ay ongoing at mga magaganap pa lamang. Sama niyo po ang mga pangaral na pinangunahan ng ating pong mga kabataan. Bukas po, ang mangunguna ay ang South Bataan District sa pangunguna po ni Pastor Ray S. Cabusa. At ang focus po natin bukas ay yung Section 1 ng parehong chapter ng Councils for Churches. Ang title po ay Your Talents Fit a Need. So yan po ang ating magiging tema sa araw po ng bukas. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating breakout rooms. Inyo pong samahan ang ating mga prayer leaders. Hopefully nandito na yung ating mga mangunguna sa ating pong breakout room prayer bands. So pwede na po tayong lumipat. Yung po ating host. Pwede na po ba nating open ang ating mga breakout rooms para tayo makapanalangin na sama-sama. Paki-assign na lang po yung mga participants sa breakout room. Pastor Ray, Yes po. ano yon? Iko-close all rooms? No. Parang walang nag-lead ng ano eh. Oo nga po eh. Ayan, join breakout room na, CLPM. Join now. Ina-assign na po. Yan. Na-late lang, hindi naka-connect siguro yung ating prayer band leader.
Ito na po. Ayan po. Badal Melvin, happy Sabat po. Ayan, so tatlo na po tayo. O, ayan. Ang ganda po ng picture, profile picture nyo Amerikano talaga. Welcome po sa atin pong kapatid na Sister Karen Buenaventura. At ganoon din po si Morning po. Ina. Ayan, happy Sabat po. Ayan, si Pastor Giorgio Pedro. Hindi ko alam yung sino magli-lead ng ating pong prayer. Subaybayan niyo po ba? Kayo na po, friend. Ano, friend? Okay. Kayo na. Oo. Sige. So, ang ating pong prayer focus sa araw na ito, mga kapatid, sa araw ng Sabat ay yung mga BOY teams natin, yung mga nangangaral at siyempre ipanalangin na rin natin yung ating lahat ng mga mangangaral maliban doon sa BOY team. Yung mga pastors, mga elders, mga missionaries natin, yung LEs, lahat po ng nakitisangkot po sa gawain, pag-pray po natin. Hindi ko masundan yung mga prayer request. Kayo po mismo po, meron po ba kayong mga nais pong ipanalangin? Pagkisama po yung aming ginagawang Brad Sabbath School dito po sa aming Kalapit Barangay. Kami po ay nasa CP1, Central Pampanga. At ganoon din po yung ginagawang pangaral, yung crusade na ginagawa ngayon. Nag-umpisa na po kagabi yung crusade po sa Bacolor, Pampanga. Ilan po. Maraming salamat at happy Sabat po. Sige po. Pinapaabot po mga kapatid yung ating idalangin yung pangangaral sa Bacolor, Pampanga. Opo, sa CP1, saka yung kanila pong preparation. Marahil ito po ay ang pinakalundo nito ay church planting. Bacolor po, Pampanga. Meron pa po mga kapatid? Pastor. Opo. Isama po natin sa panalangin ang gaganapin pong friendship game ng 3 school, ang Olongapo, Talimundok at Dinalupihan sa Klaa sa November 14 na sana ay magkaroon ng magandang panahon. Sige po. Ipag-pray natin yung friendship game ng ating pong mga schools na gaganapin po sa Klaa. Sige po. Meron pa po? Good morning po. Good first morning po. Pakisama po natin sa prayer yung ating mga pamilya na ang bawat miyembro ng pamilya ay magsama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat po. Sige po. Meron pa po bago tayo manalangin? Wala na. So, yung ating... sige po. Sige po. Pastor, good morning. Sige po. Dito po sa South Bulacan, particularly sa district ng ni Pastor Misa, may gagawin po kaming family retreat this coming November 16. At ginagawa din po namin yung 10 days of prayer bago po may sagaba ang family retreat na may magandang panahon din ang ipagkakaloob sa kanya pong panukala. Maraming salamat. God bless. Sige po. Salamat po. Yung family retreat at 10 days of prayer. Siguro mga kapatid ay mag-pray na po tayo.
inyo naman po siguro matandaan yung mga prayer request. Atin pong hati-hatiin ito. Pwede po bang manalangin po una si Pastor Jupet Bernabe, pagkatapos ay kasunod po si Brother Melvin Balisano, at atin pong hilingan din pong manalangin ikatatlo si Sister Diana Mabulay, at pagkatapos nun ay tatapusin ko po yung atin pong prayer. Pastor Jupet, pwede na po kayong mag-start. Tayo po'y manalangin. Tangi-tangi po, Panginoong Diyos, sa umagang ito, lubos kaming nagpapasalamat at nagpupuri po sa inyo. Dahil ikaw ang Diyos na siyang makapangyarihan, mabuti sa lahat sa amin. Panginoon, sa umagang ito, sa araw po ng Sabat, kami po'y nagpapasalamat sa mga mensahe na aming pong pakinggan. Nawa ho, Panginoong Diyos, sa pamagitan po ng banal na Espiritu, ay aming pong maisagawa ito sa aming pong buhay, na kung saan man kaming dakong dadalhin o saan man po, Panginoon, ang aming pong mga tungo sa araw-araw ng aming pong pamumuhay. Makita si Kristo na kami po ay iyo pong mga lingkod. Sa umagang ito, aming pong dinadalangin po, Panginoong Diyos, ang patuloy na 40 days of prayer. Patuloy ho, Panginoong Diyos, ang pagkasi ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, na kung saan ang aming pong mga kapatiran, ang buong CLPM po, Panginoong Diyos, ay maranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amin rin pong dinadalangin, Panginoon, ang mga kabataan na nagsasagawa ng Voice of Youth, ay amin pong hinihiling ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan na sa ganun, Panginoong Diyos, magawa ang mga bagay na sumasang-ayon po sa iyo pong kalooban. Ang bawat tahanan po namin ay dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy din po kami akayin sa pagtatapat po sa inyo, makita ang kabanalan ni Kristo sa aming pong buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na nakapagligtas. Amen. Sa pagpapatuloy po namin panalangin, dakilang Diyos, kami po ay lumalapit muli sa inyo at aming ilalapit ang iba pang mga kahilingan ng kapatiran. Yung friendly game na gagawin ng 3 paaralan na gaganapin dyan sa Klaa. Inyo po itong patnubayan, magkaroon ng kasiyahan sa mga maglalaro na ito at maiwasan ng mga aksidente at gayon din ng ano pa mang hindi magandang bagay na mangyayari. At nawa patuloy na ang friendly game na ito ay magkaroon ng magandang bonding sa 3 paaralan na ito. Amin din pong patuloy na sinasama sa panalangin ng mga nakikinig ngayon sa live devotional na ito, maging sa Facebook Live, ang mga nandito rin sa Zoom, ay may mga kanya-kanya po kaming kahilingan sa aming mga puso at isipan. Alam nyo po ano ito, nakaramihan ay mga karamdaman, kagalingan sa karamdaman, at higit sa lahat kagalingan sa karamdamang espiritual na kami paminsan-minsan ay nagkukulang ng pagtitiwala po sa inyo. Hipuin niyo po kami na inyong mapagpagaling na kamay at maming maitaas ang pagtitiwala at pananampalataya po sa inyo. Alam namin na sarili namin kakayahan ay wala kaming magagawa, ngunit sa tulong po ninyo kami magtatagumpay, makakalakad ng matuwid patungo dyan sa inyo sa langit na bayan. Salamat din sa magandang lesson na ito na nagtuturo sa amin na here am I, Lord, send me. Nawa ito ay patuloy namin maisama sa aming panalangin upang ang aming paggawa, paghayo ay aming sinusuko aming mga sarili sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, sa oras pong ito, marami pong salamat sa araw ng Sabat na inyo pong pinagkaloob sa amin upang patuloy kami magpuri sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat din sa aming pong devotional na narinig ngayong umagang ito. Patuloy nawa na kami po ay inyo pong gamitin sa inyo pong gawain upang sa ganoon ang inyo pong gawain sa lupang ito ay matapos na
at kami po'y makauwi na po dyan sa langit na bayan. Panginoon, sa oras pong ito, amin pong dinadalangin ang mga kapatiran na nakikinig sa live at ganoon din po sa amin pong Zoom. Tulungan po ang bawat isa na patuloy na makisangkot sa inyo pong gawain, lalong higit sa nalalapit na constituency ng inyo pong misyon sa lugar na ito, ang CLPN. Patuloy po nawa na makabahagi ang bawat isa, makipagtulungan na manalangin upang sa ganun kami po ay makapili ng aming pong mga mamumuno na siyang inyong pong itatalaga sa inyong pong mission sa lugar na ito. Pagpalain po ang bawat isa. Ganun din po, Panginoon, ang gaganaping activity sa Bulacan sa pangunguna po ni Pastor Mesa. Tulungan po niyo sila na maisagawa ito at magkaroon po sila ng magandang panahon. Upang sa ganon, ang kanila pong mga gagawin ay maging kapakipakinabang at magamit po sa kanila pong pamilya, ang kanila pong mga matututunan. At lalong higit, Panginoon, amin pong tinatalaga ang amin pong mga sarili sa mga oras na ito. Sa araw po ng Sabat, ay patuloy kami samahan sa amin pong pagpupuri sa inyo. At ganun din, amin pong hinihiling na patawarin po kami sa amin pong mga kasalanan na gagawa sa bawat araw, bawat oras. Patuloy kaming pagpalain at samahan ng inyo pong Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagtatapos po namin po panalangin, Panginoon, nais po namin kayong pasalamatan at purihin sa araw na ito dahil nakagising po kami ng kasiglahan, nakatanggap ng buhay. Sa araw nito, Panginoon, nais po namin inilalapit sa inyo bilang pagtatapos ng amin pong prayer session sa amin pong room, breakout room. Pangangaral po sa Bacolor, Pampanga. Panginoon, kasama na rin po dito ang kanila pong mga ministries na ginagawa kagaya ng Barang Sabbath School, kagaya po ng pagpapakain at kung ano pa man. Lord, nawa ay ito po ay magbunga, Panginoon, ng mga tao tungo sa para sila po, Panginoon, ay makatatanggap sa inyo bilang personal ng tagapagligtas. Akin pong dalangin, Panginoon, na i-empower ang team na kung saan ang nangunguna doon sa lugar na iyon. Ganyan din po ang kanila pong mga kagamitan, kanila pong sound system, kanila pong mga gadget, ang boses ng speaker at magandang panahon. At ang inyong pong pag-iingat habang sila po ay mangangaral. At ang banal na espiritu siyang gumabay sa lahat po ng mga nakikilahok. Nawa ito po lahat, Panginoon, ay maranasan sa Bacolor, Pampanga. Lord, nawa matapos ang kanila pong pangangaral na maranasan po ng bawat isa ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa araw nito, Panginoon, meron pa po kami mga prayer requests na hindi po na banggit o marahil hindi namin po naalala, ngunit alam po ninyo ang aming puso at isipan. Bago pa man kami humingi ay alam nyo na po ang amin pong mga kahilingan. Kaya amin pong nilalapit, Panginoon, ito lahat sa inyo na may kapakumbabaan at pag-asa. Inyo po itong diringgin. Nawa, magsasamba kami sa araw nito, sa araw ng Sabado. Naway ingatan kami. Kami po ay magiging mga pagpapala sa amin pong mga paglilingkuran. Sa buong araw, Panginoon, bigyan kami ng lakas, pag-iingat. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan ng aming pong panalangin yung biringgin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po, mga kapatid, and God bless po. Good morning po. Amen po. Maraming salamat po sa inyong panguna. Apat po na aming kasama sa breakout room. Salamat po. Happy Sabbath sa inyong lahat. Salamat po.
So, balik na po tayo sa ating pong rooms. And God bless po. Opo. Okay po. Salamat po, mga kapatid. Pastor, salamat. Pastor Ramil, Ate Dayan, kamusta po si CJ? Kamusta po dyan? Happy Sabbath po. Hello, Brother Melvin. Okay na, hindi na si bahay si CJ. Opo. Buti okay na po siya, ano po? Nagka-rashes siya ngayon. Naman siya rashes. May measles. Sama rin sa prayer. Sige po, sasama natin sa personal prayer. Okay. Ipasok. Ay, nawala na. Jesus is coming again. Okay, tapos na pong lahat ng mga nagpe-pray sa rooms. Tayo pong lahat, palagay ko po, ay nakabalik ng lahat. Purihin ang ating Panginoon. At bukas po ay maglilid po sa atin. Ay-announce na po kanina ni Pastor Ray Lord sa leadership po ni Pastor Ray Iscabusa. South Bataan po ang maglilid sa atin. Kita-kita po tayo muli bukas, mga kapatid. Atin pong awitin ang atin pong closing song. Miss Cyrus? Ayun na. Tayo may manalangin. O mapagpala po namin Diyos, ang tahanan na sa mga langit. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat patuloy mo kaming sinamahan sa aming
pananalangin. Amin pong idinadalangin, Panginoon, sa oras na ito, sa matapos na mensahe, nawa ito po ay makapagbigay sa amin ng aral at maging inspirasyon namin ito bilang Kristiyano at bilang mga leader ng bawat iglesia. Panginoon, salamat sa mga pag-ibig na inyong ipinagkakalob sa amin sa araw-araw at sa araw ng Sabat. Nawa ang bawat iglesia ay inyong pagpalain sa aming pagsamba sa buong maghapon at nawa ang inyong presensya ang patuloy na magbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Mula sa aming mga leader, sa aming CNPM, patuloy namin idinadalangin ang aming mga leader na patuloy silang pagkalooban ng inyong banal na espiritu sa kanilang pangunguna. Sila po ang aming mga ilawan. At sa tulong mo, Panginoon, bigyan kami ng mga karunungan sa bawat pastor na inyong itinilaga sa bawat lugar at ganun din ang mga elders sa bawat iglesia at ang mga leader. Patuloy po bigyan kami ng karunungan. Maranasan namin ang pag-ibig na inyong ipinagkakalob sa amin at naway maging pagpapala kami sa mga tao na aming makakasalamuha. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin. Naway maranasan namin ang biyaya sa buong maghapong ito sa araw ng Sabat. Dito po aming dalangin sa matamit na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa inyo lahat. God first. Amen. Good morning sa inyo lahat. Salamat po sa South Zambales District na nag-lead po sa atin. Purihin ang Panginoon. Let us open now our audio. Greet one another. God bless you all. God bless. Happy Sabat. Happy Sabat sa lahat. Sabat sa inyong lahat. Happy Sabat. Happy Sabat po. Happy Sabat. Nag-picture niya. May picture taking namin. Ayan, ano po, happy Sabat sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga sumubaybay. Ayan, happy Sabat po sa inyo mga nariyan ngayon. Kuya Melchor Canlas, good morning po, happy Sabat. Nanay Nerissa, Ate Rebe, happy Sabat po sa inyo. Sister Emelda, Sister Marlilyn, Sister Rose Chris Encarnato, Sister Nympha, ayan, good morning, happy Sabat po. Sister Gloria, Sister Shirley, Sister Biula Kakanando, si Sister Biula Kakanando, taga ano, basta nakalimutan ko anong church, basta kilala ko siya. Sister Teresita, at sino pa, Kuya Narsing, Sister Evelyn, Ma'am Femi, Ate Lorna, Ate Sally Sanchez, magandang umaga, happy Sabat po sa lahat. Nanay Fina, good morning po, happy Sabat. Ayan, ano, kayak na tayo papunta sa church. Ako ay pahinga muna at nilalagnat pa, pero thanks God at medyo okay na. Kailangan lang magpahinga ulit, baka mabinat, ano. Happy Sabat po at God bless po sa bawat isa. Yun, San Antonio nga pala, Sister Biola. Sige po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.